An Old Sermon for Young Hearers. Ayan, pwede ba natin basahin sabay-sabay? An Old Sermon for Young Hearers. Sa Tagalog po, isang matandang sermon para sa mga batang tagapakinig. Sino po yung mga batang tagapakinig diyan? Taas sa kamay. Amen. Sino po ang mga bata talaga? Ayaw magtaas ng kamay ng mga bata. Alam niyo, ganyan yan eh. Kapag bata ka, minsan, ayaw mong i-acknowledge na bata ka. Pero kapag ka tumanda ka na, gusto mo naman bumalik sa pagkabata. Ano? Kaya nakakatawa tayo eh. Pag tinanong, sino mga bata? Ay, magtaas. Pero pag tanongin mo, sino ang mga isip bata? Ayan, tataas yung mga adults minsan, no? But, yan po, ang ating topic for this morning, an old sermon for young hearers. Isa pong matagal na raw na sermon, matandang sermon o mensahe o aral para sa mga batang tagapakinig. Hindi naman sinabing bata lamang, kundi batang tagapakinig. Pag sinabi natin bata, ibig sabihin ay bago. No? Bago pa. Pwedeng kahit na matanda ka na, pero kung bago sa iyo ang pakikinig ng salita ng Diyos, ay pwede ka pa rin i-consider na young hearers. Young hearers. Sabi nga, young hearers. Ayan, no? Young hearers. So, ang ating Bible text po, matatagpuan natin sa Ecclesiastes, chapter 12, verse 1. Ayan, pwede ba natin basahin po yan ng sabay-sabay? Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Now, ulitin ko po, no? Remember now your Creator in the days of your youth, before the difficult days come, and the years draw near when you say, I have no pleasure in them. Ayan, pagpalain po ng Panginoon na kayong salita, tayo po yumuko, tayo manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day that you have made. We pray, O God, na ang salita mo ay maging pagkain ng aming mga kaluluwa, maging kalakasan ng aming mga spirito. Magbigay po nawa ito sa amin ng pag-asa, ng liwanag, ng gabay sa aming pang-araw-araw na buhay. Maging paalaala rin po nawa ito sa amin na mahal mo ang bawat isa sa amin at may plano kang maganda sa aming buhay. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran ng krus. Ikaw ang mahayag, ikaw at ang iyong kalooban ang aming marinig at ikaw lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan. Binabalik po namin sa iyo, Diyos, ang dakilang pasasalamat, papuri sa matamis na pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord minsan pa. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Okay, ito pong ating binasa na mula sa aklat ng Ecclesiastes 12, yan po ay sulat ni Haring Solomon. Sabi nyo nga, Haring Solomon. Ayan. Si Haring Solomon po ang author o writer o sumulat ng aklat ng Ecclesiastes. Sa Tagalog, yan po ay mangangaral, no? Mangangaral. Yan po yung kasunod ng aklat ng Psalms, no? Proverbs, Psalms, Proverbs, and then Ecclesiastes. So diyan po makikita natin na alam natin naman na itong si Haring Solomon, siya ang nabuhay na pinakamatalinong hari sa balat ng lupa. Amen po ba? He is the wisest king who ever lived, sabi nga natin. Kaya malamang yung payo niya o yung kanyang mga payo sinulat sa Bible ay napakahalaga. Kasi bilang matalinong tao, alam niya yung tama, mabuti, alam niya rin yung katotohanan. No, at dito, nung time na isinulat niya po ito,
siya ay matanda na. Siya po ay malapit ng mamatay. At sabi nga ng marami, kapag ikaw ay tumatanda at pumuti ng buhok, ang isa sa ibig sabihin niyan ay marami ka nang natutunan sa buhay. Naging matalino ka na. Yung pagtanda mo ay nagkaroon ng saysay dahil marami kang lesson na natutunan at pwede mong ipasa sa iyong mga anak, sa iyong mga apo, sa iyong mga mahal sa buhay. So, nung sinulat ito ni Haring Solomon, tanda na po siya at malapit na siyang mamatay. Sabi pong ganyan, remember now. No, sabi niya, alalahanin niyo ngayon ang inyong manlilikha habang kayo ay bata pa. Sabi niyo, bata pa. Ulitin ko yung tanong kanina. Sino yung mga bata pa? Amen. Mga bata pa, mga kabataan pa. No? Yun daw ang magandang panahon na ating alalahanin ng Diyos habang bata pa tayo. Kasi pag matanda na tayo, pwede na tayong magsisi. At totoo naman po yun. Marami po ang matatanda na nung nakakilala sa Panginoon, ang kanilang pagsisisi ay sana noon pa na bata ako nakakilala sa Panginoon. Yun yung isang regret po nila, isang pagsisisi nila na nasayang yung panahon, yung buhay nila, naaksaya. Sana raw ng bata pa sila, nakakilala sila sa Panginoon. Tatanungin ko kayo, sino sa inyo ang mga bata pa na nakakilala sa Panginoon? Amen. Alam niyo po, yung mga tumatayo dito sa harapan ng mga worship team, no? Karamihan sa kanila ay nagsimula sa ating church ng mga bata. Ayan po. Example ko na lang si June, Brother June. Ayan. Kalaki-laking tao po niyan. No? Pinakamalaki yan sa atin dito. Pero alam niyo ba, nung nagsimula si June natin, kabataan po siya. Isa po siya bata. Ilan taong ka ba nun, June? 17 years old. No? Isang kabataan. At lingid sa inyong kalaman, sa mga bago, si June ay parang pamilya na namin yan. Inampun namin yan nung araw, nung maliit pa si Patrick. Ayan na, nawawala na yung aking mic. Ayan, tumira po yan si June sa bahay at saka si Irene. Sila po yung kuya at ni Patrick. Iba yung sound, ha? Hello. Sound check. Hindi maganda yung quality. Palitan. Pakipalitan naman. Hello, sound check. Ayan. So, yan po, no? Konting background lang. So, 17 years old, itong si June, no? Na-involve siya sa church at naging malapit po siya sa amin mag-asawa. Si Irene, I think, mga, 12, mga gano'n, no? So, yan po, sila yung nag-aalaga noon kay Patrick, numalit pa si Patrick. And bukod sa kanya, karamihan din ng mga tumatayo dito ay nagsimula sa ating church ng kabataan. Siguro, masasabi ko lang na hindi na kabataan at that time. Sila Lena, sila Brother Lito. Adult ka na noon eh, huwag mo sabihin kabataan ka pa noon. Ayan, ibig sabihin may asawa na sila noon, no? Sila Sarina, kabataan pa yan, no? Karamihan po duman sa Sunday school natin at sila ay naturuan, nakarinig ng salita ng Diyos hanggang sa sila po ay mag-grow up na. At I'm sure na yung kanilang naging buhay bilang maaga na nakakilala sa Panginoon ay iba kaysa sa mga buhay ng mga kasabayan nila na wala sa Panginoon. Andiyan ba kayo? Iba ang buhay na nakakilala sa Panginoon sa hindi.
At alam ito ni Haring Solomon. Kaya yung payo niya sa atin, remember now, alalahanin mo ang Panginoon Diyos, ang manlilikha, ang Diyos na may gawa ng lahat, habang tayo ay kabataan pa. Hindi naman masama kung nakakilala tayo sa Lord, medyo adult na tayo, o nasa 20s or 30s na tayo, hindi pa naman huli ang lahat. Amen. Hanggat buhay tayo, may pag-asa. Hanggat buhay tayo, pwede tayo maglingkod sa Panginoon. Yun ang mahalaga. Na kapag na-encounter natin si Lord sa buhay natin, huwag na nating palampasin. Huwag na nating hayaan na lumipas yun. Bagkus, sabi ng Bible, today is the day of salvation. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Kung kaya natin na isuko at tanggapin ng Panginoon, immediately, gawin natin. Para yung buhay natin ay hindi masasayang. Amen. Take it from King Solomon, na siya po, alam niyo yung kanya naging buhay, bagaman siya ang wisest king who ever lived. Ano sabi ng Bible, but in his final years, nung medyo nagkaedad na siya, naging adult na siya, his life po was marked by a tragic shift away from God. No? Tanda natin ito kung si Haring Solomon ay anak ni Haring David. At si Haring David ay meron pong tawag sa kanya na man after God's own heart. Isang lalaki na napakalapit sa puso ng Diyos. I'm sure kung si David ay malapit sa puso ng Diyos, ilalapit din niya yung kanyang mga anak sa Diyos. Amen ba? Andiyan ba kayo mga magulang? Siguro yun yung gusto natin mangyari sa mga anak natin. Na pinakadakilang pamana na lang natin sa kanila ay yung mailapit natin sila sa Panginoon. At matiyak natin na sila rin ay magkaroon ng kaligtasan sa ating Panginoon. Yun ang marahil ginawa ni Haring David kay Solomon. And I'm sure, pinakilala ni Haring David ang kanyang Diyos kay Solomon. So nagsimula nga po si Solomon na pinagpala siya sa kanya pong buhay. Sinabihan siya ng Diyos, humiling siya o mag-prayer request siya. At sabi ng Bible, ang isinagot ng Diyos sa kanya sa panalangin ay wisdom, karunungan, at kayamanan, wealth. Hindi man niya hiniling yung wisdom and wealth, pero yun yung binigay ng Diyos sa kanya. At dahil doon, naging pinakamatalino siyang hari, isa rin siya sa pinakamayamang hari sa kanyang panahon. Pero bandang huli sa kanyang buhay, sabi, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Haring Solomon. Ito po ay, sabi, napalayo siya sa Diyos. Napalayo siya sa Diyos. Paano nangyari yon? Kasi po, dahil sa kanyang mga naging maraming asawa na hindi mananampalataya, na hindi naniniwala sa Diyos ng Israel. Gaya ng sabi ko po, ang mga naging asawa ni Haring Solomon ay 700 na babae at meron siyang 300 na mistress. Ayun, sasabihin nyo pa paano nangyari yun, ang dami niyang asawa. Ang pag-aasawa po ng panahon ni Haring Solomon ay hindi po basehan yung pag-ibig. Basihan po karamihan, kaya siya napaasawa ng marami, ay yung po tinatawag na political ally. Para sa ganon, yung mga bansa ng mga babae na kanyang pinakasalan ay hindi sila magkakaroon ng gera, ng labanan. So, anong nangyari po, halimbawa, yung isang bansa kalaban ng Israel, para hindi sila maglaban ng gera, yung anak ng hari noon ay pinakasalan niya. Para sa ganon, meron ng connection. Kaya umabot sa ganong karami
yung kanyang asawa. Now, sabi pong ganon, yung mga asawa niya, may mga sinasamba sila na Diyos-Diyosan. Kasi nga, hindi po sila mga sumasamba sa Diyos ng Israel. So, lahat itong napangasawa ni Haring Solomon, dala-dala nila pagpunta nila sa palasyo, yung mga idols o yung mga Diyos-Diyosan. At dahil doon, tinuruan din nila si Haring Solomon sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At siyempre po, sumunod si Haring Solomon. Sabi po, he began worshiping pagan gods. Nagsimula siyang sumamba sa mga paganong Diyos-Diyosan. Ito po ay tahasan na pagsuway sa utos ng Diyos. Andiyan ba kayo? Kasi ang utos ng Diyos, number one, huwag tayong magkakaroon ng ibang Diyos. Wala tayong ibang sasambahin, kundi si Yahweh, ang Diyos ng Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo lamang. Amen ba kayo? O, kapag meron po tayong ibang Diyos maliban sa Diyos na may likha sa atin, sa Diyos ng Bible, sa ating Panginoong Hesus, tayo po ay magiging idolater o sumasamba sa Diyos-Diyosan. At pinaka-ayaw po yan ng Diyos. Dahil sabi ng Bible, ang Diyos ay isang manibuguin Diyos. Ano ibig sabihin ng manibuguin? Seloso. Seloso ang Diyos. Ayaw niyang may iba pa na sasambahin ang ibang mga tao. Ang gusto ng Diyos, siya lang, wala nang iba. Andiyan ba kayo? Siguro ang makaka-relate dyan, makakaintindi ng pagiging seloso ay ang mga asawang babae. Andiyan ba kayo, mga asawang babae? Wala nagsasalita. Ang mga asawang babae ba ay, meron ba mga selosa dito? Ay, wala. Ang bilis ng sagot, wala. Talaga, wala. Hindi, nasa nature daw minsan ng babae, nagsiselos eh. Amen ba? Bakit tahimik kayo? Hello? Dahil sa totoong buhay, ang mga babae ba'y nagsiselos? Yung totoo. Depende. Merong yes, merong depende. Yung depende, malamang wala pa kayong experience sa pagsiselos. Pero yung mga nag-yes, sigurado yan, meron na yung experience. Nakapagselos na yan sa buhay nila. At siyempre, bakit ba nagsiselos? Kasi merong pagmamahal. Tama ba? Mahal mo yung tao, kaya nagsiselos ka. Kapag nakita mo siya, may kasama iba. Amen. Hello? Okay, tumatawa dyan. Totoo po yun. Ganon yung pakiramdam. Ang Diyos, siya ay selosong Diyos. Ayaw niya na ang tao ay sasamba sa iba. Ayaw niya ang tao ay sasamba sa kalikasan. Ayaw niya ang tao sasamba sa tao. Ayaw niya ang tao sasamba sa sarili, sa pera, o kahit na kanino man. Gusto ng Diyos, siya lang ang sasabay natin. Amen po ba? Ayan. So itong si Haring Solomon, doon siya bumagsak. No po? At ang kanyang pagsuway sa Panginoon ang nagdulot sa kanyang kaharian na ito po ay magsimulang bumagsak. Magsimulang mahati. No? That disobedience fractured his kingdom. Ito po yung parang bumali, sumira, no? Nagdala ng kapahamakan sa kanyang kaharian. It led to political unrest. Nagkaroon ng mga pag-aalsa, nagkaroon ng rebellion, yung mga tao hindi na masaya, yung mga tao ay nagugulo, wala ng kapayapaan, nag-away-away yung mga tao. Parang sa panahon lang natin ngayon. Andiyan ba kayo? Walang
unity, walang peace, political unrest. At sabi po, it culminated in His death and burial in Jerusalem. Ito yung nagtapos, yung kanyang pagsuway, yung consequence nito, nagtapos ito sa kanyang kamatayan at paglibing sa Jerusalem after 40 years of reign. 40 taon siyang naghari. Alam niyo ba na sabi ng Bible, yung panahon ni Haring Solomon na siya ay naghahari ng 40 years is the peaceful years of Jerusalem. Yun lang ang panahon na walang gera, walang pakikipaglaban. Ay paano ba naman? Pinakasalan niya lahat ng mga kalaban na prinsesa ng kanyang na bansa. No? So walang labanan, walang gera at that time. Pero the moment na namatay na si Haring Solomon, o even bago pa, meron ng revolt, meron ng pag-aalsa, meron ng dissatisfaction yung mga tao. Hindi na sila masaya. No? Lalo na yung mga tapat sa Panginoon. Meron ba mga tapat sa Panginoon dito sa umagang ito? Yung mga anak ng Diyos na naglilingkod na tunay sa Panginoon, hindi masaya kapag nakikita nila na ang bansa ay magulo, walang direksyon, ang mga leaders ay nag-aaway-away. Hindi po magiging masaya ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Hello? Sino lang ang masaya? Ang diablo, Satanas, at ang kanyang mga alipores. Masaya si Satan pag nagkakagulo mga tao, nag-aaway ang mga tao, lalaban-laban ang mga tao. Kasi ang diablo ang ama ng lahat ng kasamaan. So nung namatay po si Haring Solomon, na nahati ang kaharian ng Israel. Nagkaroon ng division sa Israel, no? Nahati po ito sa dalawang kaharian. The Northern Kingdom and the Southern Kingdom. Ayan. Sabi pong ganon, bago siya namatay, before his death, he concludes that everything apart from God is meaningless and a chasing after the wind. Bago daw po namatay si Haring Solomon, parang conclusion niya sa kanyang karanasan sa buhay is, kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, ang buhay ay walang halaga. Ang buhay ay walang kwenta. Andiyan pa kayo? Ito ay nagmula sa isang haring pinakamatalino sa lahat at nakaranas ng lahat ng maaaring karanasan sa buhay ng tao. He wrote this, sabi po, when he was old and realized the importance of remembering God in our life, especially at an early age, and then serve Him until we die. So yun po yung kanyang, na alalahanin natin. Mahalaga palang alalahanin natin ng Diyos habang bata pa tayo, habang may buhay tayo, habang may lakas tayo, at paglingkuran natin siya ng buong puso at buong kaluluwa. Amen ba kayo? Tandaan po natin, ang buhay na malayo sa Diyos ay buhay na walang halaga. Ang buhay na hindi kasama ang Diyos ay buhay na walang patutunguhan. At yun po yung natutunang lesson ni Haring Solomon. Kaya dyan sa Ecclesiastes 12, verse 1, yan agad ang kanyang payo. Remember your Creator. Alalahanin mo, ang Diyos, ang iyong manlilikha, habang ikaw ay bata pa. No? Sabi pong noon sa ating Bible text, we have here the primary obligation of human life to remember the Creator. No? Pinakaunang-unang obligasyon pala natin sa buhay, ang huwag makalimot sa Diyos
laging alalahanin ang Diyos. Sa umagang ito, nandito tayo sa church, of course, matik yan ang focus natin sa Diyos. Pero ang tanong, pag-uwi natin mamaya, pagdating ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nakapokus pa kaya tayo sa Diyos? O iba na yung mundo natin pagdating ng Lunes, pagdating ng Martes? Lalong-lalo na ngayon, magpapasukan na mga estudyante bukas. Andiyan ba kayo mga estudyante? Ready na ba kayo pagpasok? Magpasok nyo sa school, andyan yung mga classmate nyo, andyan yung mga bulihan, andyan yung mga kantsawan, andyan yung mga biruan, tuksuhan. Ang tanong, kayo ba yung tinutukso, binubuli o kayo yung nambubuli? Kayo yung pinagmumula ng gulo, kayo ba yung makulit? No? Pag alam natin ang ating Diyos ay kasama natin palagi, hindi po tayo gagawa ng ikakasama ng ibang tao. Amen ba? Hello? No? Kapag alam natin, araw-araw, nasa isip natin ang Diyos. Araw-araw, ano man ang ginagawa natin sa eskwela at sa trabaho, o kahit tayo nasa bahay lang, kung alam natin, aware tayo na ang Diyos ay nasa puso natin, magiging maayos yung ating buhay. Amen po ba? Hello? Kung tayo ay empleyado, magtatrabaho tayo ng maayos kahit wala yung boss natin. Wala yung supervisor natin. Kasi bakit? Nakatingin ang Diyos sa atin. Wala mang ibang nakakita. Amen. Kung tayo estudyante, mag-aaral tayo ng mabuti. Kasi gusto ng Diyos, mabuti yung ating magiging pag-aaral. No? Kung mag-aaral tayo tapos wala tayong pangarap na pumasa, o wala tayong pangarap na abutin, sayang lang yung pag-aaral natin, sayang yung oras natin. Mangyayari, taon-taon, babagsak tayo. Taon-taon, paulit-ulit tayo. Kawawa naman ang magulang. Andiyan ba kayo? Kailangan pagbutihin natin. Estudyante tayo, pagbutihin natin. Nagtatrabaho tayo, pagbutihin natin. May asawa tayo, pagbutihin natin. Yung ating pag-handle sa family. Anak tayo, pagbutihin natin yung ating relasyon sa ating mga magulang. Andiyan ba kayo? Hello? No, sabing ganon, primary obligation natin sa buhay na ito is to remember our Creator. Sabi po, this should be intelligent, loving, practical, permanent. Ayan, no? And permanent. And it should begin in the choicest period of life, in the days of our youth. Kaya kung kayo'y kabataan, tamang-tama sa inyong mensaheng ito, simulan nyo ang inyong kabataan na meron kayong Panginoon sa inyong buhay. Na ang inyong buhay ay nakasuko sa ating Diyos. Na ang inyong buhay ay nakatalaga sa ating Panginoon. Upang sa ganoon, sa buong buhay natin, hanggang tumanda tayo, hindi tayo magsisisi. Wala tayong pagsisisihan kasi lahat ng buhay natin, lahat ng lakas natin, lahat ng nasa atin, inihandog natin sa Panginoon. Amen po ba? At hindi lang naman sa mga kabataan, sa atin din po na mga adults, magpatuloy po tayo na maglingkod sa Panginoon. Huwag nating hayaan na mapalayo tayo sa Diyos. Huwag nating hayaan matulad tayo kay Haring Solomon na merong naglayo sa kanya sa Diyos. In his case, yung mga asawang babae na merong Diyos-Diyosan. Haring hindi yun ganun sa atin, pero baka may ibang humahatak sa atin, papalayo sa Diyos. Mga bisyo, maaaring mga gawain, maaaring barkada,
Ikaw lang ang nakakaalam kung ano yung naglalayo sa iyo sa Diyos. Pero wag mo hayaan na ilayo ka pa rin sa Diyos. Labanan mo at pagtagumpayan mo in the name of Jesus. Amen? Palakpakan mo po natin si Lord Jesus. Amen. Gusto ng Panginoon, tayo ay sa Kanya lang. No? Kaya sabi pong ganyan, point number 1 natin, ang tanong na, whom we ought to remember. Basahin po natin sabay-sabay. Whom we ought to remember. Sino raw po ang dapat nating alalahanin habang bata, habang may buhay? Number 1 is our Creator. Sabi niyo, our Creator. Ayan. Sa Genesis 1:27, sabi po dyan, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. No? Sa Genesis 1:27, sinasabing, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang wangis. No? Nilikha tayo ng Diyos sa wangis niya. Ibig sabihin, hindi tayo galing sa unggoy. Andiyan pa kayo? Hello? Maliwanag yan sa Bible na hindi tayo nagmula sa unggoy. Kasi sa imahe ng Diyos tayo inilikha. At tandaan nyo, 2 lang ang gender na nilikha ng Diyos sa Bible. Isang lalaki at isang babae. Wala pong third sex. Wala pong bakla. Wala ring tomboy. Andiyan ba kayo? Hello? Walang sinabi dyan, He created them male, female, lesbian, homosexual, etc., LGBTQ. Walang ganun. Tao na ang may gawa nun. Amen? Yung mga taong sumusuway sa Diyos, nag-iimbento ng mga kasinungalingan. Yung LGBTQ, kasinungalingan yan. Gawa ng diablo yan. Kasi wala sa Bible yan eh. Andiyan ba kayo? Hello? Ano raw ang nilikha ng Diyos? Isang lalaki at isang babae. Eh, kung ikaw ay babae, huwag ka nang mangarap na maging lalaki. At kung ikaw na may lalaki, huwag ka nang mainggit at maghangad na maging babae. Kasi pag ginawa ng tao yon, sinusuway nila ang kalooban ng Diyos sa kanilang katawan, buhay. Amen. Kaya marami po yung hindi sumusunod sa Panginoon pagdating dyan. Male and female lang ang nilikha ng Diyos. At alam niyo ba yung rainbow? Color rainbow. Yan po ay sign o symbol ng Diyos. Anong ginawa ng LGBTQ? Inangkin. Yun daw yung kulay na para sa kanila. Aba, hindi po yun. Ang original na dahilan o kulay ng rainbow ay pangako ng Diyos kay Noe na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. At kung naalala natin, kaya ginunaw ng Diyos ang Sodom and Gomorrah ay dahil din sa mga maling gawain na LGBTQ. Anyway, sabi po ganon, we are indebted to Him, to God, for life itself. May utang na loob tayo sa Diyos dahil siya nagbigay sa atin ng buhay. Tama po ba? Amen. Yung ba sabi nga natin, paggising sa umaga is a great blessing. Pag ginising tayo ng Diyos, blessing. Thank you, Lord, sa buhay ko sa umagang ito. No? We are thankful to God also for our health. Sabi niyo, health. Sino sa inyo malusog ngayon, walang sakit? Amen. Thank you, Lord, na kami ay walang sakit. Also for our strength. Sino may lakas ngayon? Amen. Alam nyo, maraming tao ang may sakit, mahina, nasa ospital, nagwi-wish sila na sana
magaling na sila at malakas sila. Pero tayo, malakas at magaling, walang sakit, ibigay natin ang ating buhay sa Panginoon. Ang lakas natin sa Panginoon para hindi sayang. Amen? Yung mga nagsisisi, sabi nila, Lord, pagalingin mo lang ako, maglilingkod ako sa iyo. Wala, nahuli na. May sakit na. Mahina na. Pero nung malakas, naalala ba ang Diyos? Malamang hindi. Malamang nandun sa inuman. Malamang nandun sa sugalan. Malamang nandun sa bisyo, gawain na hindi nakakatulong sa kalusugan. Kaya nangyari, siningil ng bisyo ang katawan. So ang Diyos, hanggat tayo malusog at malakas, magpasalamat tayo sa Diyos. Hanggat tayo ay mayroong buhay, hininga, pasalamat tayo sa Diyos. Amen. Huwag nating i-take for granted, mga kapatid. Minsan isipin natin, normal naman yan, gigising ako bukas. Normal naman yan, matutulog ako. Yung iba, pag natulog, binabangungot. Andiyan ba kayo? Pag binangungot ka, hindi ka na magigising. Kaya, every gising is a blessing. Every gising is a blessing. Okay, sabi po, dahil buhay tayo, malakas tayo, meron tayong sigla, lagi nating pasalamatan ng Diyos. Lagi nating alalahanin ang Diyos. We ought to remember our Creator. At isa pa, nilikha tayo ng Diyos sa Kanyang wangis. No? In His image. In His likeness, sabi po. Point number 2 po is how we ought to remember Him. Paano natin may papakitang inaalala natin ang Diyos? Number 1 is to obey Him. Sabi niyo, to obey Him. Malalaman ng Diyos na naalala natin siya sa ating buhay kapag sinusunod natin siya. Sa Ecclesiastes 12, 13 and 14, basahin nga po natin sabay-sabay. Fear God and keep His commandments, for this is man's all. For God will bring every work into judgment, including every secret thing, whether good or evil. Ayan. Para raw maalala natin ang Diyos, kailangan natin siyang sundin. No? Sabi po, uli, ni Haring Solomon yan, fear God and keep His commandment. Tayo po ay magkaroon ng banal na takot sa Diyos at sundin ang Kanyang mga utos. Ito raw po ang buong tungkulin natin ng mga tao. Sabi po, God will bring every work into judgment. Lahat ng ginawa natin, maging ito man ay nasa lihim, mabuti man o masama. Ito yung tinatawag natin na judgment day ng Diyos sa tao. Second is to remember Him is to be obedient. Ayan, connected pa rin yan sa una. Pag inalala natin ng Diyos, kailangan sumusunod po tayo sa Kanya. Sa 1 Samuel chapter 52, verse 22, 15:22, ang sabi niya, Bible, to obey is better than sacrifice. To obey is better than sacrifice, or ano sabi yan, to remember Him is to be obedient. No? Kung masunurin tayo sa Panginoon, ibig sabihin, lagi natin siyang nasa puso, nasa isip, at inaalala. At sabi, mas tinatanggap ng Diyos yung sumusunod tayo kaysa naghahandog lang tayo. Meron ba kasi naghahandog pero walang pagsunod? Piling nila, pag naghandog sila, okay na. At kahit anong gawin nila sa buhay, wala nang pakialaman Diyos. Hindi po ganoon. Mas gusto ng Diyos, susundin natin ang utos niya, susundin natin ang kalooban niya, at ibibless niya tayo. No? Kasi in obedience, lagi ko to sinasabi, there is always a blessing. Sabi niya nga, in obedience, there is a blessing. Lagi may pagpapala ang Diyos.
Pangatlo po, sabi, remember Him to be thankful. Sabi nyo nga, remember Him to be thankful. Ayan. Pag inalala natin ang Diyos, lagi daw po tayong magpasalamat. Be thankful. Sa 1 Thessalonians 5:18, sinasabi po ng Bible, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Sa lahat ng bagay, tayo magpasalamat dahil ito po ang kalooban ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Sino sa inyo ang everyday nagpapasalamat sa Diyos? Amen? Ang dami po talaga tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. Hindi lang yung blessing, kahit na minsan yung trials, pagsubok. Yung mga na-overcome natin na problema, yung mga nararanasan natin, nagtuturo sa atin ng leksyon, pasalamatan natin sa Diyos yan. Dahil ginagamit din yan ng Diyos para tayo ay lumago. Para tayo ay mag-mature. Amen po ba? No? In everything, give thanks. Sa mabuti man na nangyari, o maaaring may masamang nangyari, magpasalamat pa rin tayo sa Panginoon. Kasi po yung pasasalamat is a attitude. It's attitude of gratitude. No? Pasasalamat at utang na loob sa Panginoon. Yan. Number 4 is, sabi diyan, remember Him to trust Him. No? Para maalala natin ang Panginoon, kailangan natin magtiwala sa Kanya. Trust Him. Sa Proverbs 3, 5 and 6, sabi, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa lahat daw po ng bagay, magtiwala tayo sa Panginoon ng buong puso at huwag manangan sa ating sariling karunungan. Sa lahat ng ating gawi o ating lakad, kilalanin natin ang Panginoon na siyang mangunguna sa ating buhay. At hindi niya tayo ipapahamak. Andiyan ba kayo mga kapatid? Kapag ka si Lord ang sinabihan natin, Lord, guide mo ako sa araw na to. Lord, i-lead mo ako, pangunahan mo ako. Ikaw po ang masunod sa buhay ko sa araw nito. Ilalayo tayo ng Diyos sa disgrasya, ilalayo tayo ng Diyos sa kasalanan, ilalayo tayo ng Diyos sa kapahamakan, at higit sa lahat, ilalapit naman niya tayo sa Kanyang sarili. Gusto ba natin yun? Lahat na may gusto nun, palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Hallelujah! Purihin si Yahweh, purihin ang Diyos. Remember Him to trust Him. Ayan. And then, ang kasunod po niyan is remember Him, to love Him, and therefore, to serve Him. Ayan. Lalahanin natin ang Diyos, mahalin natin siya, lingkuran natin siya sa ating buhay. Sabi ng Deuteronomy 11:13, to love the Lord your God and to serve Him with all your heart and with all your soul. Mahalin daw po natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa, at paglingkuran natin siya sa ating mga buhay. So tinuturo po yan ng Bible na alalahanin natin ang ating manlilikha sa pamagitan ng mga bagay na ito. Ang pagmamahal sa Kanya, paglilingkod, pagtitiwala, pagpapasalamat, at higit sa lahat ang pagsunod sa ating Panginoon. Now, we go to the third point. Ang sabi po, why? Bakit? Why we ought to do it in our youth? Bakit pinayo ni Haring Solomon na mas mabuting gawin ito sa ating mga kabataan o habang bata pa tayo? Sinasabi po, reverent obedience to God. Ayan. Is the only method of having a life that shall be worth living. No, yun daw pong pagsunod sa Diyos, paggalang sa Diyos,
no, ang siyang tanging paraan sa buhay para maging mahalaga. Magkaroon ng worth, halaga, yung ating buhay sa mundong ito. Para maging worth living. Sabi niya, worth living. No? Pag inassess natin yung buhay natin, pag tinimbang natin yung buhay natin, may bigat ba? Meron bang saysay? May halaga ba? Kasi may mga taong nabubuhay na wala lang. Humihinga lang. Pero walang pakinabang, walang nagagawang mabuti, walang naitutulong, minsan at madalas perwisyo pa. Pag ganun ang buhay mo, hindi mahalaga yung buhay mo. Pero kapag ang buhay na ganoon, ibinigay kay Kristo, ibinigay sa Panginoon, gagawin ng Diyos na maganda ang buhay na walang kwenta. Andiyan ba kayo? Hello? Kaya sabi, habang bata pa, mas maganda kasi alam niya, nagsisimula naman talaga yung direksyon ng buhay ng tao pagkabataan. Andiyan ba kayo? Yung mga adult, kung babalikan natin nung kabataan natin, kung hindi natin pinili na sumunod sa Diyos, na-imagine nyo ba kung nasaan kayo ngayon? Hello? Malamang wala kayo sa church ngayon. Malamang nandun kayo kasama nagrarally sa Luneta o doon sa Senado. Andiyan ba kayo? Ayun yung mga taong walang panahon sa Diyos eh. Kung ano-anong ginagawa sa buhay. Hello? Andito pa ba kayo? Salamat sa Diyos na maaga natin siyang nakilala. At nagkaroon tayo ng kabuluhan sa buhay. Tayo ng direksyon, tamang direksyon, tamang pananaw, tamang paniniwala. No? Alam niyo, sa mundo na ito po, ang mga tao, iba-iba ang paniniwala. Iba-iba ang opinyon. Lalo na ngayon, kitang-kita natin sa social media. Andiyan ba kayo? Iba-iba eh. Pag may nag-post na isang post, makikita niyo yung mga comment. Iba-iba. Hindi lahat pare-pareho. Amen. I'm sure kahit sa atin ngayon, kung politika pag-uusapan natin, malamang iba-iba rin ang views natin. Pero tandaan nyo, bilang Kristiyano, hindi po mahalaga, hindi number one na mahalaga ang politika sa buhay natin. Ang pinakamahalaga sa buhay natin bilang mga Kristiyano ay ang pananampalataya at pagsunod natin sa Diyos. Andiyan ba kayo? Hindi naman sa wala tayong pakialam sa mga nangyayari sa ating bansa. But our priority is our relationship with God. Ano po? Mas unahin natin, isaayos yung ating buhay sa harap ng Panginoon kaysa sa tayo ay makisali pa sa mga kaguluhan ng mundong ito. Amen ba kayo? I hope na meron po tayong napupulot na aral ngayon. Sabi po, ikalawa, youth is the best time to begin. Ayan. Youth is the best time to begin. It is the time of susceptibility. No? Ito yung panahon kasi na madaling makaramdam tayo sa buhay. Yung kabataan. Kaya nga ang kabataan, medyo delikadong edad yan eh. Kasi pag hindi nagabayan ng kabataan, pwedeng maligaw ng landas. Andiyan ba kayo? Kapag ang kabataan hindi naakay sa Panginoon, ang magiging resulta, babagsak yan sa barkada, sa drugs, sa bisyo, sa alak, sugal. Yun ang magiging kinabukasan kapag kayong kabataan hindi nakakilala sa Panginoon.
Sabi nga, pagka hindi natin dinala sa Panginoon ang ating mga anak, hihilahin yan ng sanlibutan. Hihilahin yan ng dyablo. At siya ang gagamit sa ating mga anak. Kaya mga kabataan, importante na maingat kayo sa inyong buhay. Importante, piliin nyo yung inyong barkada, piliin nyo yung inyong sinasamahan, piliin nyo yung mga values na pinapakita sa inyo. Piliin nyo kung magandang asal, mabuti ba yung pinapakita, tinuturo sa inyo ng mga kasama nyo, o baka sila yung humahatak sa inyo para kayo magkabisyo. Yun po yung magdadala sa inyo sa kapahamakan. Pero ang Diyos, gusto niya habang bata, youth is the best time to begin. To begin what? Yung pong ating kilalanin ng Diyos sa ating buhay habang bata tayo. Sabi po, another reason because it lengthens joy and Christian usefulness. Kasi kapag bata ka, mas mahaba yung panahon mo. Magiging masaya ang buhay mo sa Panginoon. Magkakaroon ka ng kagalakan sa paglilingkod sa Diyos. Magiging happy life ka. Hello? Andiyan ba kayo? Yung mga maagang naglingkod sa Diyos, maagang nakakilala sa Diyos ay naniniwala ko mas fulfilled yung life nila. Kahit hindi man sila mayaman o very successful sa buhay, pero most fulfilled po yan. No? Compared dun sa wala sa Panginoon, na ubod ng yaman, ubod ng success. Kasi bakit? Ang kayamanan po natin sa buhay ay si Kristo. Pag si Kristo ay nasa puso natin at buhay, mayaman tayo kesa sa milyonaryo at bilyonaryo na sanlibutan. Andiyan ba kayo? Kaya ang payo ko, simulan natin habang bata pa na tayo ay mag-alay ng buhay sa Panginoon. Pangatlo, sabi, ang kabataan, it is the easiest time to begin because of the comparative ease, no? With which the duty may be performed. Ibig sabihin po, mas madaling gawin niyang mga bagay-bagay at paglilingkod sa panahon ng kabataan. Kaya tingnan natin, ang mga kabataan, naghahanap talaga yan ng activities. Kasi, nandun sila sa prime ng kanilang kalakasan. No? Malakas na malakas ang mga kabataan. Masiglang mga kabataan. Punong-puno ng mga, kumbaga sa, yung kanilang isip ay open na open sa lahat ng ideas. Kaya kung hindi sa Panginoon, hindi makakatch up para sa Panginoon yon. Imagine niyo kung sino ang kakatch up. Ng lakas, ng talino, ng sigla, kasiyahan ng mga kabataan, kung hindi sa Panginoon ibibigay, sa kaaway mapupunta. Kaya sabi po, mas madaling gawin sa panahon ng kabataan. Also, the present time is the only time we can command. No? Halimbawa, ikaw ay kabataan ngayon, samantalahin mo na abang bata ka pa. Huwag ka maghintay na pag nag-age ako ng 25 o 30, tsaka ako magsiserve kay Lord. Kailangan ko munang maabot yung pangarap ko, makapagtapos ng pag-aaral, makapag-asawa, magkaroon ng anak, tsaka ako maglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, meron po mga alam ako based on our experience na nung kabataan, masiglang naglilingkod sa Diyos, nung nag-asawa, nabawasan ang paglilingkod sa Diyos. Nawala sa church. Nung nagkaanak, ay lalo na. Pastor, hindi na ako makakapunta sa church kasi nag-aalaga ako sa aking anak. Ayan. No? Huwag po nating hayaan na magbago ang ating commitment sa Diyos dahil nagbago ang status natin sa buhay, ang posisyon natin sa buhay. Kung bata ka naglingkod,
Kailangan consistent. Kasi hanggat may hininga tayo, hanggat may buhay, sa Diyos tayo maglingkod. Amen? Wag po tayong mag-limit o mag-retire o magsabi na, hanggat dito na lang ako, Lord. Ayaw ko na. Wag po natin gawin yun. Hanggat buhay tayo, patuloy tayo maglingkod sa Diyos. Sa Bible, may mga halimbawa po tayo ng mga kabataan na tinawag ng Diyos. Andiyan si Haring David, isang pastol, nung siya'y tinawag ng Diyos. Nag-aalaga po siya ng mga tupa. Pero, tinawag siya ng Diyos. Andiyan po si Timothy, na sabi ko nga sa sermon ko, isang kabataan na naging pastor dahil sa pananampalataya ng kanyang nanay at ng kanyang lola. No? Sino pa? Ang best example natin na kabataan o bata pa sa Panginoon ay wala iba kundi si Lord Jesus. Si Lord Jesus, nung 12 years old po siya, pumunta siya sa templo at doon nagbahagi siya sa mga matatanda na guro ng kasulatan. At sabi ng Bible, humanga ang matatanda sa ating Panginoong Hesukristo. 12 years old yan, si Jesus noong time na yon. Pero nakita natin, hindi hadlang ang edad na pagkabata, basta isinuko ang buhay sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Next, sabi po, it is important to have the trend of life settled early in favor of the good. Mahalaga na ang buhay daw po natin habang bata pa, maaga pa, ay maiset na natin sa kabutihan. Bakit? Kapag ka nga po hindi naiset sa kabutihan, lilipat po yan sa kasamaan. Alam niyo ba yung nangyayari sa panahon natin ngayon, sa paligid natin ngayon? Ito ay labanan ng mabuti at masama. It is a battle between good and evil. Nakita niyo ba yung nangyayari sa bansa natin? Merong lumalabas na mabuti, merong lumalabas na masama. Siyempre, alam natin, ang batayan ng mabuti at masama ay ang Biblia. Para malaman natin kung sino yung tama at mali, Biblia ang titignan natin. Hindi yung ating paghanga sa tao. Dito nagkakamali maraming tao eh. Humahanga sa personalidad ng tao. Ang tawag dyan ay political idolatry. Wag na wag tayong hahanga o sasamba sa mga tao, sa mga presidente. Wag po natin silang ilalagay sa pedestal. Mga tao lang po yan, kagaya natin. Ang Diyos lang ang ating sasambahin. Andiyan ba kayo? Huwag tayong sasamba sa presidente, kay Marcos o kay Duterte. Huwag natin silang sambahin. Hindi po sila mga Diyos. At huwag tayong magiging die-hard follower nila. Kung gusto nyo maging die-hard follower, si Jesus ang ating sundin. Handa tayong mamatay para kay Jesus. Amen? Kasi yung mga taong yan, mga presidente yan, hindi yan po magpapakamatay para sa ating kapakanan. Hindi nga iniintindi yung mga may hirap na tao sa Pilipinas. Amen. Andiyo ba kayo? Pero yung mga tao, makikipagpatayan para sa kanilang mga idols. Idolatry po yan. Next, because cultivating the good life early will bless every subsequent period of being. It will result in more years given to Christ. Every year away from Him is an empty year from the eternal point of view. Ayan. Habang daw po ang buhay natin maagang isinuko sa Diyos, no? Maaga ito i-bless ng Panginoon, magre-resulta ito ng maraming taon na buhay kay Kristo. At ang bawat taon na wala kay Kristo
ay isang empty year from the point of eternal view. Handa po natin yung buhay natin hindi lang dito sa lupa, kundi sa eternal. Para tayo makapunta sa kabilang buhay, buhay na walang hanggan, pinaghahandaan po natin yan dito ngayon, sa mundong ito. Kaya kung pinili natin ang Panginoon, pagtawid natin sa kabilang buhay, kasama natin ang Panginoon. Kapag binaliwala natin ang Panginoon at namuhay tayo sa sariling gusto lang natin, paglipat natin sa kabila, hindi natin makakasama ang Panginoon. Hiwalay tayo sa Diyos. At alam niyo ba anong lugar yon na hiwalay sa Diyos? Tawag po ron na impyerno. Sa impyerno, wala ang Diyos. Sa langit, nandun ang Diyos. Kaya tanda natin, habang maaga ang buhay natin, italaga sa Panginoon. Habang maaga, ibigay sa Panginoon. Give your life to God today before it will be too late. Today po is the day of salvation. Tanda natin, our Creator, let's remember Him while it's not too late. Surrender po natin ang buhay natin kay Jesus dahil Siya ang magliligtas sa ating mga kasalanan. Accept Jesus today. Sabihin natin, accept Jesus today. Tayo po yumuko at tayo ay manalangin. Let's pray. Heavenly Father, tinatanggap ka namin, O God, ang iyong bugtong na anak na si Jesus bilang aming Lord and Savior. Apart from you, O God, hiwalay sa iyo ay walang kwenta ang buhay. Kung wala ka sa amin, Panginoon, walang halaga ang aming buhay. Kaya ngayong umaga, kami man ay kabataan, kami man ay matanda na, tinatanggap ka po namin sa aming buhay. At kinikilala ka namin, O Diyos, na aming Panginoon at tagapagligtas. Simulan mo, Panginoon, ang plano mo sa aming buhay sa araw na ito. Ikaw ang masunod sa aming buhay. Ikaw ang manguna sa aming buhay. Ang plano mo, ang gusto mo, ang aming sundin sa aming buhay. Salamat po sa paalala ni Haring Solomon na alalahanin namin ang Diyos habang hindi pa huli ang lahat. Sa umagang ito, nawa, kaming lahat ay makaalala sa iyo, magmahal sa iyo, at sumunod sa iyo. Aming dalangin ang mga tao na malayo pa sa iyo, ang mga tao na naliligaw pa ng landas, Diyos. Ang mga tao na iba ang sinasamba, hindi ikaw. Pinapanalangin po namin sila. Lalo na ang aming bansa, Panginoon, napakarami ang mga taong naliligaw. Napakarami pa ang mga tao na sumasamba sa mga tao. Napanalangin namin, alisin mo po ang pagkabulag sa kanilang mga matang spiritual. Lord, lift up the blindness in their spiritual eyes, O God. Open their eyes that they may see Jesus. Jesus as Lord and as our Savior. Jesus as the hope of our nation. Si Jesus lamang ang pag-aasa ng bansang Pilipinas. At hanggat hindi po kumikilala ang aming mga leader, aming mga presidente, senador, congressman, mga gobernador, mayor, at mga barangay official, hanggat hindi kumikilala sa Panginoong Jesus, ay wala pong pagbabago na mangyayari. Kaya po ang aming panalangin, tanggalin mo, Diyos, ang pagkabulag sa kanilang mga mata. Alisin mo, Diyos, ang blindness ni Satan. At naway makita kanila
bilang totoong Diyos at tagapagligtas. Dito po sa aming church, pinapanalangin ko rin ang bawat isa na ikaw ay kilalanin ng lahat bilang aming Diyos at tagapagligtas. Kung mayroon po rito, Diyos, na hindi pa tumatanggap sa iyo, aking dalangin, tanggapin ka nila sa oras na ito bilang Diyos at tagapagligtas. I pray, O Lord, for their salvation right now. I pray that you save them and give them a new life in Christ, O Lord. We dedicate our life to you, Lord. We offer our life to you. And we surrender everything to you, Lord. In the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin na may pagpapakumbaba sa ngalan ni Jesus. Ang lahat po'y magsabi ng Amen and Amen.